Sir Wilbert. My name is Summer Smith from Crown Sisters Channel po. It's truly, Nice to meet you po. truly lovely to meet you Yes po. po. Pwede po magtanong? Yes po. Ano po yan? Nininervyos po ba kayo para kay Harleen? I Well, know she has all the support. yeah, actually, nervous is, ano na yan kasama na natin yan sa ano yan, sa pageant. Even ako, naging candidate ako. Lagi ko kinakwento sa kanya na huwag kang tumingin sa mga audience once na sumampa ka sa stage dahil yung mga facial reaction mismo ng mga audience minsan nakaka-distract. Tumingin ka lang sa ilaw, sumagot ka galing sa puso. Kasi minsan, ano ka muna, magmarka ka muna sa sa stage mo rin na akin to. Kaya nakakabawas sa nervous sa kanya. Kaya actually may ano rin siya, may fear siya na alam niya na nade-deliver niya yung mga pointers binibigay ko sa kanya na para tanggalin yung nervous na yun. Very well said. Um, di ba po last year, she did really well na pumasok po siya sa top 10. Top 10 at top 6. Actually sa prediction kasi wala siya sa top 6. So sabi ko kay Herlene, sabi ko na the moment na makapasok ka ng top 10, top 10 ta, top 12 yun direct. Top 12 last year. Top 12 ba yun? The moment pumasok ka top 12, pilitin mo makasingit ka ng top 6 kasi alam kong mahirap sa pwestuhan sa binibini and sabi ko, bigyan mo lang ako ng isang maigpit na laban kasi the moment na makahawak ka ng mic, sabi ko, lahat ng mga tao inaabang yung pagkakamali mo, kaya mag-focus ka. Actually, yung pressure niya nandoon. Nangangatog din siya kahit na naka-gown siya na see-through. Makikita mo nangangatog din siya sumagot. Ayun. Thank you po. Sir Roger, kamusta po kayo? Okay naman. Very happy sa turnout ng press presentation, especially sa performance ni Herlene and the other KF girls. I have a question as well for you po. How's her practice so far, her preparation so far? Actually, she was neck deep in her commitments in show business kasi nga yung magpi-premiere na finally on Monday yung first lead role niya, which is Magandang Dilag over GMA7. And Wilbert, ginawa lahat ni Wilbert, nakipag-coordinate siya with GMA7, negotiate siya para mapagbigyan lang talaga yung desire talaga ni Herlene na dream niya talaga. Ever since, ang motivation niya talaga sa pag-join sa pageant ay ang sumali at mag-represent sa Philippines sa Miss Grand International. So, since last year pa, yun talaga yung gusto niya. Pero sa tingin niyo po, mas madali ngayon na maabot yung kanyang dream kaysa last year? Opo, kasi syempre, kasi sa KF ngayon is talaga, kino-corner na namin siya kapag every time na may vacant time siya talaga, Q&A, pasarela, hindi na namin siya pinalalagpas kasi sa bawat minuto, parang mahal ni Metro ni Herlene ngayon Sabi ko, bakla, kailangan na natin i-train yan. Kaya yung bawat oras na minuto na nakukuha namin sa kanya, nag-i-inject kami ng info sa kanya lagi. So ito yung ganito, ano yung keyword nito kasi wala na siyang time na katulad ibang beauty pad, yung mga beauty queen na may mga notes, wala na. As in, binibigyan namin keywords. For example, anong alam mo sa HIV, yung keyword na yan, pag sinabi niya sakit sa bakla. So hindi, expound namin, tuturuan namin siya kung ano yung mga pwede rin sa straight, pwede rin sa babae, saan galing ang HIV, ano dapat ang gawin. Yun, para makapag-start siya. Ukraine, Russia, pag sinabi niya, gera. Okay, i-explain din namin sa kanila na kung Ukraine at Russia dati ay isang country lang para alam niya kung saan siya magbubuo ng Q&A. Opo. Yes, and you have to give it to her, especially during the first screening. Nag-taping siya, natapos siya ng mga 6 o'clock, 6 a.m. and 7 o'clock call time audition. So, ibig ko sabihin, walang tulog from magdamagan. Opo. And then yung the other day din for the shoot, ganun Yes po. din. Lagari. Natapos siya ng 7 a.m., 8 ang call time. Tapos kagabi rin. So, walang tulog, practically. Kahapon naman, galing din siya sa training, tapos pasarela hanggang, where in fact, pag makikita nyo dito, yung niya, hanggang 11 o'clock ng gabi, hindi pa namin siya na nare-release. Ayan po, 11 o'clock. Tapos, pag uwi niya, biglang nag-update sa amin ng Miss Grand na kailangan na pa-fly na siya today sa Bora. So wala siyang preparation, wala siyang maleta kasi nasa Angon na siya. So na lang kami, by team na lang kami, work kami hand in hand. And gusto ko mag-thank you sa makeup artist niya, celebrity makeup artist niya, kay si Mary Tim Ponce dahil
celebrity makeup artist, yung transformation gusto namin na baguhin sa kanya, nagagawa niya. Tapos and also doon sa designer niya, si Zyril Jacinto, sobrang effort. Hello po. Thank you po. Next year, abangan natin siya sa MI. Yes. Lalaban. Actually, pwede nga siya ilaban sa Miss Grand. Kalma. Kay Herlin muna to. Thank you po. So pretty, by the way. Thank you po. Actually, yung mga gown na even yung media con na ginawa sa kanya ni Cyril is sa loob ng 2 hours nabuo niya yung mint green na ano at ang dami nag-order, gustong kaparehas kay Herlin. Even kay Mary, marami yung PM sa makeup artist. Gusto ko yung ano ni Herlin, yung ayos, ganun. Sobrang proud kami dahil nagsaset siya ng trend dito sa panahon na pageant industry. Lalo na yung pag-start niya magsalita ng wikang Tagalog, lahat ngayon nakikita mo, naglalabasan na. Siya yung nag-open ng door. Sobrang proud kami. And with the help of KF. The best. Maker. Opo, sobrang proud ako doon. Thank you ever so much po. Can you po ng message nyo kay Harleen? Okay. Herlin, makikinig naman yan. Herlin, eto na, this is it. Your grandest moment is yet to come. At alam ko naman na gustong-gusto mo to. So, sure po tayo dyan, makaka-deliver siya. Kasi gagawin niya po lahat-lahat para sa Golden Crown for the Philippines. Yes po. Ako naman, Nak, alam ko ito yung dream mo. Gawin natin ang pinaka-best, focus, compose, at ibigay mo ang pinaka-best show ng Miss Grand para ikaw talaga ang itatanghal ng Miss Grand Budol. Ayan. Congratulations po and good luck with the competition. Thank you so much. Thank you so much po.